الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقى يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، في هذا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نواصل فيما بدأنا في درسنا السابق. Sa nakuha natin nung nakaraang aralin natin sa Ad-Darsus Sadis sa Lesson 6. Taib. So, sinabi natin na may mga importante tayo dito mapapag-usapan. So, bago tayo pumasok, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, o di kaya balikan yung mga hiwar, o di kaya nandito sa hiwar, meron tayong mga mahalagang pag-uusapan dito insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Taib. Taib. So, ngayon, yung paksa dito, yung maudu o di kaya yung topic is about sa hadhihi. Kung atin pong alalahanin is sinabi natin na yung hadhihi ay yung kahulugan niya ay ito. Kaya lang yung hadhihi at saka hadha, yung hadhihi at saka yung hadha at saka yung hadhihi, same lang yan sila ng kahulugan. Kaya lang yung hadha at saka yung hadhihi ginagamit sa panglalaki. Yung male at saka female. Pag tinuturo mo yung isang tao, kasi ginagamit itong hadha at saka hadhihi pag nagtuturo ka ng isang bagay o di kaya isang tao. Isa lang po. Hindi po pwede dalawa, hindi pwede tatlo. Ginagamit po ito para sa isa. Yung hadha ginagamit sa isang lalaki. Yung hadhihi naman ginagamit sa isang babae. Ngayon naman, pag yung tinuro mo ay mga bagay o di kaya mga pangalan ng mga hayop, tayo, pag yun ang mga tinuro mo ay yung pagbabasihan po kung kailan mo gagamitin yung hadha at saka yung hadhihi, ay gagamitin mo yung hadha kung yung salita ay hindi siya nagtatapos ng ta'al marbuta, kagaya ng baytun. Baytun. Hadha baytun. Hindi po pwede dito kung sasabihin mo sayyaratun. Hindi po pwede. Ito po ay hindi pwede dito dahil siya ay nagtatapos ng ta'al marbuta. So sasabihin mo hadha baytun. Hindi pwede na sasabihin mo na hadha sayyaratun. Dito naman sa hadhihi, yung bagay sa kanya, yung mga kalimat na nagtatapos ng ta'al marbuta, kagaya ng sayyaratun. Sayyaratun. Pag sinabi mo hadhihi sayyaratun, ito ay sasakyan. So pwede sa kanya yung hadhihi dahil nagtatapos siya ng ta'al marbuta. At hindi rin pwede kung yung gagamitin mo dito ay yung kagaya ng baytun na hindi siya nagtatapos ng ta'al marbuta. Ito naman ay hindi siya pwede dyan. Taib, naintindihan po ba ng mga kasamahan natin? Para mas maintindihan niyo yung
pinagkaiba ng hada at saka yung hadihi sa paggamit. Parehas lang sa meaning po ay wala silang pinagkaiba. Pero sa paggamit ay malaki po yung pinagkaiba nila. Taib. So yan po yung topic dito. Pangalawang bibigyan natin ng tawag nito ng explanation. May mga pangalan po kasi kadalasan dito ay nakafocus tayo sa pangalan, sa mga pangalan. Either pangalan ng tao, pangalan ng hayop, pangalan ng mga bagay, pangalan ng mga lugar, pangalan ng mga posisyon, pangalan ng mga tawag nito, yung mga iba't ibang uri pa ng mga pangalan. Kasi kahit sa English ay may iba't ibang uri ng mga pangalan. Tayo ganoon din po sa Arabic. Ngayon ay may mga salita tayo dito. Example na lang sa mga pangalan ng tao. Ismul insan. Palagyan natin ismul insan. Yung insan po ay pangalan ng tao. Ismul insan, pangalan ng tao. At saka meron din yung mga profesyon, mga katangian niya o di kaya trabaho niya. Kagaya ng mudarrisun, ganyan. O di kaya yung mga situation niya. Nakaupo ba siya, nakatayo ba siya. So pag pangalan ng tao, ngayon malalaman natin na kung paano example yung tinatawag na mga posisyon o di kaya yung mga gawain, yung galawan niya. Kagaya ng Jalison. Ganyan. Tapos yung Waqifatun. Waqifun. Ganyan. Ito po ay panglalaki. Para po ito sa panglalaki. Hindi po pangalan ito. Hindi rin po ito pangalan. Kung hindi, yung kalagayan mo yung binabanggit dito. Kung for example, ikaw ay nakaupo, ay sasabihin sa'yo na anta jalison. O di kaya huwa jalison. Siya ay nakaupo. Anta waqifun. Ikaw ay nakatayo. O di kaya ana waqifun. O di kaya huwa waqifun. Ngayon, yung mga ito ay pangalan pa rin ito, pero hindi siya pangalan na kagaya ng pangalan ng tao na sasabihin natin Muhammadun, ang ganyan, Muhammadun, Ahmadu. Hindi po siya kagaya ng ganyan na mga pangalan. Taib, kasi magkaiba po yan. Ngayon, yung mga pangalan na ito, yung Jalison, Waqifun, ay ito po yung pwedeng gawing pang babae. Pwede siyang gawing pang babae, female. Paano po? Sasabihin po natin ng Jalisatun. Dadagdagan lang po ng ta'al marbuta sa huli, sa dulo. Yung Jalison, upang maging pang babae, ay dadagdagan nyo lang po ng ta'al marbuta sa dulo. Yung Waqifun, kung gusto mong pang babae, dadagdagan nyo lang po ng ta'al marbuta. Waqifatun. Ganyan. Kagaya ng mga posisyon ng mga tao. Kagaya ng mudarrisun. Yung mudarris. Alam natin yung kahulugan ng mudarris. Pag panglalaki po ay mudarrisun. Pag gusto mong gawing pang babae, ay sasabihin mong dadagdagan mo lang po ng ta'al marbuta. Mudarrisatun. Kagaya ng tabibun. Walang ta'al marbuta, ibig sabihin pang lalaki. Kung gusto mong gawing pang babae, dadagdagan mo lang ng ta'al marbuta. Tabibatun.
Taib. So yan po yung basta hindi pangalan na original ng tao. Kagaya ng Ahmad, hindi ito pwedeng lagyan ng tal marbuta. Hindi mo pwedeng sabihin Muhammadatun, Ahmadatun, dahil original niya na pangalan yan. Taib, original na pangalan niya yan. Hindi pwede yan palitan. Wala ring pangalan na, wala ring pambabae na Muhammadatun, o di kaya Ahmadatun, o di kaya Zaidatun. So, hindi po pwede. Yung pwede lang pong ganitong setup, ganitong pamamaraan, ay yung mga kalagayan nila, katawagan sa kanila, trabaho nila, yan po yung pwedeng gawing panglalaki, pwedeng gawing pambabae. Paano gawin ng pambabae? Lalagyan ng taal marbuta. Paano mo gawin panglalaki? Tatanggalan mo ng taal marbuta. So ngayon, ano yung connection dito sa hada at saka sa hadihi? Yung hada po, dito mo gagamitin yung hada sa panglalaki. Yung hadihi naman, dahil nagtatapos sila ng taal marbuta, so yung gagamitin mo is yung hadihi. Type, so yan po yung pauna nating paliwanag upang pagbalik natin ngayon dito sa nas, dito sa hiwar, yung pagtatanong, pagsasagot. Type, kasi may mga kalimat dito na pwede kayong malito. Pero sa ganitong paraan is pwede kayong mas maintindihan ninyo yung mga kalimat. Bakit anong nangyari? Kasi kung mapapansin ninyo, meron dito muhandison, meron naman dito muhandisaton. Ano yung nangyari? 'Di ba? So ngayon alam nyo na kung sino dito yung panglalaki, sino dito yung pangbabae. So ganyan. So naintindihan nyo po ba yung introduction natin sa pinaka-importante po ito na malaman ninyo. Kasi para alam nyo po kung sino yung anong kalimat yung pwede nyong lagyan ng taal marbuta. Ano yung kalimat na hindi nyo pwedeng lagyan ng taal marbuta. Yung mga pangalan po ng mga hayop, parang pangalan ng mga tao, hindi mo pwedeng gawing pangbabae. kung ano po yung kanyang salita original, yun na po yung pag sinabi mong hisanun, wala na pong hisanatun. Malalaki, babae, yan na po yun. Pag sinabi mong himarun, wala na po kayong mababasa na himaratun. Gagawin kong pambabae yung himarun. Lalagyan ko ng taal marbuta. So hindi po ganun. Type. So yung pwede lang po lagyan ng taal marbuta, pwedeng gawin pang lalaki, pwedeng gawin pang babae, yung mga situation, mga posisyon, mga trabaho, o di kaya ano pa dyan na mga maliban sa mga pangalan ng tao, pangalan ng pangalan ng mga bagay, kagaya ng yung mga kagamitan. Hindi ka pwedeng magsabi na bayton, gagawin kong pambabae yung baytatun. Hindi pwede. Masjidon, dahil pambabae yung masjid, lalagyan mo ng taal marbuta, masjidatun. Wala pong ganun. So, kailangan malaman ninyo yan upang hindi kayo malito. Kung saan lang yung pwedeng lagyan ng taal marbuta. Taib, wadih. Taib. So, ngayon, babalikan natin yung hiwar. Dito sa hiwar, sabi dito, hada ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Taib. Sabi naman dito, siya ay anak ni Hamid. Ito ay anak ni Hamid at ito ay anak na babae ni Yasir. Ibn, anak na lalaki. Bintu, anak na babae. Taib. Ibnu Hamidin jalisun. Tingnan nyo yung jalisun. Dahil sino yung nakaupo? Yung ibn. Yung ibn lalaki. So kaya jalisun. Dito naman, wa bintu Yasirin waqifatun. Meron ng taal marbuta. Bakit nagkaroon ng taal marbuta?
dahil si Bint yung nakaupo. Taib, Ibnu Hamidin, anak na lalaki ni Hamid nakaupo, at yung anak ni Yasir na babae ay nakatayo. Kung papalitan natin itong tawag nito, yung Bint ni Yasir ng Ibn, kagaya ng yung Bint, papalitan natin ng Ibn, dito po ay matatanggal na yung ta'al marbuta. Wabnu Yasirin waqifun. Dahil ginawa na nating Ibn. Taib. So, ganyan po yan. Ngayon, sabi niya dito, man hadhihi. Tandaan natin na dito po ay kagaya rin dun sa mga unang mga lesson natin. May encounter natin dito yung man. May encounter din natin dito yung alif. May encounter din natin dito yung tinatawag na ma. So ngayon, pag nakita ka ng man, ibig sabihin tao yung tinatanong. Pag nakita ka naman ng ma, ibig sabihin hindi tao yung tinatanong, mga bagay. Taib. Ito naman, pag nakita ng alif, tanong pero kailangan magsimula ng naam or la yung sagot. Taib. So ngayon, sabi dito, man hadhihi. Sino ito? Man hadhihi. Sino ito? Sabi niya, hadhihi ukhtul muhandisi. Ukhtul muhandisi. Kung magtatanong kayo, bakit yung muhandis dito walang ta'al marbuta? Dahil po, siya po yung may-ari kay ukht. Hindi po siya yung, kasi yung sentence po ng tinatawag na yung sentence, yung jumla sa lugha Arabiya ay pwedeng kagaya ng hadha baytun. Hadha, pag sinabi mong hadha baytun, baytun. Ganyan, hadha baytun. Yan po ay kumpleto na po yung sentence dito. Kaso lang, yung baytun dito, wala po siyang tawag nito, wala po siyang may-ari. Yung hadha ay dito siya naka-focus kay bayt. Kaya wala siyang kinalaman sa susunod dito. Wala siyang kinalaman. Kung lalagyan mo ng may-ari yung bayt, example, al-mudarrisatu, ito ay bahay ng babaeng teacher. So ngayon, magiging baytul mudarrisati. Wala na pong kinalaman yung hadha dito sa mudarris. Kaya hadha yung ginamit dahil dito siya naka-focus kay bayt. Taib. Pero kung wala ito, wala yung bayt, so kailangan niya ng hadhihi. Gawing hadhihi. Yung hadhihi po ay nakatuon lang siya dito sa susunod sa kanya mismo. Kagaya dito, hadhihi yung ginamit. Tapos, muhandis. Wala po siyang kinalaman sa muhandis yung hadhihi dito. Dito na jumla. Kasi yung concern niya dito ay yung ukht. Yung ukht. Hadhihi ukhtul muhandisi. So, yung ukhtul muhandisi, ito yung pamamaraan na napag-aralan natin na sinasabi natin na paulit-ulit ninyong ma-encounter yung tinatawag na mudaf at saka mudafun ilayhi. Taib. Ang pagmamayari at saka yung nagmamayari. Ang pagmamayari ay yung ukht. Al-muhandis, siya yung ay yung pinagmamayarian, yung ukht. Yung may-ari, yun yung muhandis. Ibig sabihin, kapatid ng muhandis. Taib. Kapatid na babae ng engineer. Taib. Parang may nagsasalita. May tanong po ba kayo? Taib. Sabi dito, ahiya aydan muhandisatun. Ahiya aydan muhandisatun. Ukhti Salamiya. Taib. Ito po
hindi po ito karaniwang salita yung aidan. Kaya kahit mamagitan nito sa hiya at saka sa muhandisatun ay wala pong, hindi po nakakaapekto ito. Itong aidan. Taib. Ngayon, sabi niya, ahiya aidan muhandisatun. Siya rin ba ay engineer na babae? Sabi niya, la, hiya tabibatun. Dito sa hiya tabibatun, hindi mo pwedeng sabihin na hiya tabibun. So, kailangan mo dagdagan ng ta'al marbuta upang maging pang babae. Sabi naman niya dito, sayaratu man hadhihi. Sayaratu man hadhihi. Taib. Yung tinutukoy niya dito, yung tinuturo niya dito yung sasakyan. Sayaratu man hadhihi. Kaya hadhihi yung ginamit niya dahil nakaturo siya dito sa sasakyan. Taib. Sabi niya, kaninong sasakyan ito? Hadhihi sayaratul mudiri. Ito ay sasakyan ng mudir. Ito ay sasakyan ng mudir. So tingnan niyo yung hadhihi ay dito siya nakafocus sa sayara. Dahil ito ay sumabay lang sa kanya, sa sayara. Siya yung may-ari. Dinugtong lang siya dahil para magkaroon ng may-ari yung sayara. Taib. Parang kumabit lang siya. Kaya tinatawag ng mudafun ilayhi. Nakakabit sa kanya. Sabi niya man dito, mahadihi. Ano ito? Yung ma ginagamit sa pagtatanong sa mga bagay, hindi para sa mga tao. Sabi niya, hadihi mikwatun. Itong nasa larawan. Hadihi mikwatun. Type. Yung mikwat, wala pong panglalaki dito. Kasi wala namang gender yung tinatawag na plansa. So hindi mo pwedeng sabihin na mikwa lang yung sasabihin ko kasi panglalaki yung plansa na nasa amin. So hindi pwede. Okay? Sabi naman niya dito, liman hadihi. Kanino ito? Liman hadihi. Hindi na binanggit kung ano yung tinuturo niya. Yung liman, yung lam dito po, yung lam, liman, kasi ganyan yan, no? Lam, tapos yung man. Pinagsama yung lam at saka yung man. Lam at saka yung man. Tapos magkaiba naman yung hadihi. So tatlong words yung nandito. Yung lam at saka yung man at saka yung hadihi. Ito ay hindi natukoy yung pagtatanong na liman hadihi. Kagaya lang yan ng sayaratu man hadihi. Sayaratu man hadihi. Ito, kanino ito? Kaya lang dito, nabanggit kung ano yung tinatanong niya. Sayaratu man hadihi. Kaninong sasakyan ito? Kaninong sasakyan ito? Taib. Inshallah ay mas maintindihan nyo yung lam pag dumating tayo dun sa kanyang bab. Sabi niya, liman na hadihi, kanino ito? Sabi niya, hadihi li Khalidin. Ito ay kay Khalid. Ito ay kay Khalid. Yung Khalid, naunahan siya ng lam. Ito pa rin yung lam. Khalid. Li Khalidin. Yung lam dito, pag pumasok siya sa mga pangalan, kabilang siya sa mga huruful jar. Yung kagaya ng fi, ng ala, ng ila, ng min. Parehas po sila ng trabaho kasi kabilang siya doon. Kabilang siya doon, yung lam dito. Yung lam dito ay pag ginamit mo yung lam, ito yung lam na pagmamay-ari. Pag sinabi mo na sasabihin mo na liman hadihi, example, tinuturo mo yung sasakyan, sasabihin mo hadihi li.
ito ay akin. Ito yung lam na yan, siya yung tumutukoy para sa pagmamay-ari. Tayo, pag sinabi mo hadhihi li Khalid, ito ay kay, yun ang ibig sabihin ng lam. Ito ay kay Khalid. Ito ay kay Khalid. Tayo. Dito naman, adarrajatu anasin hadhihi. Ito ba ay bisikleta ni Anas? Tayo. Sabi niya, la. Hadhihi darrajatu Ammar. Yung daraja, wala pong male or female dito. Di mo pwedeng sabihin na dahil pang lalaki, sasabihin ko na lang na daraju. Tayo. Hindi pwede. Sabi niya, la, hadhihi darajatu Ammarin, hadhihi jadidatun. Tingnan nyo yung jadidatun. Yung kalima na jadidatun. Kung, kasi yung hadhihi dito, siya yung pumalit ng katayuan ni daraja. Parang sinabi mo, darajatun jadidatun. Taib, ad-darajatun jadidatun. Di kaya darajatun jadidatun. Yung jadidatun, pag ginawa mo siyang panglalaki, kung lalaki yung nauna sa kanya, nagiging jadidun. Nagiging jadidun. Pag sinabi mo, baytun jadidun. Pag sinabi mo, baytun jadidun. Yung baytun, wala pong ta'al marbuta. Yung kalima po na jadidun at saka jadidatun, isa po itong tinatawag na, ginagamit po itong parang sifa. Yung tinatawag na pag-describe ng isang bagay. Tinidescribe mo yung isang bagay. Ginagamit po ito bilang katangian ng isang bagay. Hindi rin siya basta-bastang pangalan lang na normal, kung hindi, ito ay isang uri ng katangian ng either bagay o tao o di kaya anumang klaseng mga pangalan. Kung yung pangalan na nauna sa kanya ay panglalaki, so kailangan mo gawin siyang panglalaki. Paano siya gawin ng panglalaki? Tanggalan mo siya ng ta'al marbuta. Kung yung pangalan na nauna sa kanya ay pangbabae, dapat mo siyang gawing pangbabae. Kung sasabihin mo, example, baytun, o di kaya hada baytun jadidun. Yan ay bahay, ito ay bahay na bago. Pero pag sinabi mo hadhihi sayyaratun, pag sinabi mo hadhihi sayyaratun, dahil sayyaratun meron siyang ta'al marbuta. So kung lalagyan mo siya ng katangian, bago ba siya, luma ba siya, sasakyan. So kung gusto mong sabihin na bago, kailangan mong gawing pangbabae yung kalima na jadidun, kasi ito sumasabay lang to sa nauna sa kanya. Sumasabay lang to sa nauna sa kanya. Kung pambabae o panglalaki, kung lalaki yung nauna, walang ta'al marbuta. Kung pambabae yung nauna sa kanya, ay kakaroon siya ng ta'al marbuta. Taib, tafaddal ya Akh Abdul Aziz. Taib. Sabi niya, wadarrajatu Anasin kadimatun, at yung bisikleta ni Anas ay luma. Ganon din yung kadim. Kadimatun at saka jadidatun is magkasalo. Ito yung dead niya. Kabaliktaran. Kabaliktaran ng jadidun, kadimun. Jadidatun, kadimatun. Sabi niya, at yung bisikleta ni Anas ay luma. Ang bisikleta ni Anas ay luma. Darajatu Anasin, ito po ay nakakabit lang sa daraja. Nakakabit lang sa daraja, kaya yung sinasabayan ng kadima is yung daraja. Sa pagkakaroon ng ta'al marbuta, hindi si Anas. Dahil si Anas, siya yung kumabit lang siya dito sa daraja bilang may-ari ng daraja. Ngayon naman, sabi niya dito, hadhihi sa'atu Aliyin. Ito ay relo ni Ali. Sabi naman niya, hiya jamilatun jiddan. Siya ay napakaganda. Yung jamilatun, sumasabay din yan sa kung example, kung babae yung nauna, yung pangalan, kung pangalan ng tao yung nauna sa kanya, ay tapos lalaki, tatanggalan siya ng ta'al marbuta, magiging jamilun. Kung babae naman, lalagyan siya ng ta'al marbuta, magiging jamilatun. Kung sasabihin mo Muhammadun jamilun, Zainabu o di kaya Fatimatu
jamilatun. Taib. Kung sa mga bagay naman, sa mga pangalan ng mga bagay, ay sasabay din siya kung yung salita, yung pangalan ng bagay ay mayroon siyang ta'al marbuta, kailangan mo siyang lagyan ng ta'al marbuta. Kung yung bagay naman na yun ay yung Arabic niya ay walang ta'al marbuta, hindi mo siya lalagyan ng ta'al marbuta. Kagaya na sasabihin mo, hada baytun jamilun. Baytun jamilun. Hindi mo pwedeng sabihin na baytun jamilatun. Dahil nakabase siya dun sa bait, yung bait walang ta'al marbuta. Kaya sasabihin na hada baytun jamilun. Taib. Sabi naman niya dito, hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Ito ay yung kutsara, wa hadhihi qidrun. Yung qidrun ay kagaya ng nandito. Kung sa atin pa parang kaldero. Yung nilulutuan na sinasaingan ng kanin. Type. Hadhihi yung ginamit niya dahil yung mil'aqa ay may ta'al marbuta. Ngayon, dito may something dito sa jumla na ito. Kasi dapat hada. Hada qidrun. Hada qidrun. Allahu alam kung nagkamali ng sulat yung tinatawag na author ng kitab, di kaya yung pag-print nito ay nagkamali. Pero yung pinakatama po dito ay hada qidrun, dahil yung qidr walang ta'al marbuta. Taib. Wala pong ta'al marbuta yung salita na qidr. Kaya yung bagay dito ay hada. Taib. Al-mil'aqatu fil qidri. Yung salidot, yung kutsara ay nasa loob ng kaldero. Taib. Dito naman sabi niya, hadhihi baqaratul fallahi. Hadhihi baqaratu al-fallahi. Parang taib. Hadhihi yung ginamit niya dito dahil sa baqara, meron siyang ta'al marbuta sa dulo. Yung fallahi, kumabit lang sa baqara bilang may-ari ng baqara. Kaya wala siyang kinalaman dito sa hadhihi. Hindi siya magsisilos. Bakit ginamit mong hadhihi? Dapat hada. Dahil ako fallah, lalaki. Hindi po. Taib. At saka parang may problema yung ulo ng baka. Taib. Dito naman, sabi niya, hada anfun wa hada famun. Hada anfun wa hada famun. Ito ay ilong at ito ay bibig. Meron kayong dapat ingatan dito sa kasunod niya. Dahil type. Sabi niya dito, hadhihi udhunun wa hadhihi aynun. Ito ay tainga at ito ay mata. Sabi naman niya dito, wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Ito ay kamay at ito ay paa. May katanungan ba kayo? Dito banda, may napapansin ba kayo? Sinong magtatanong? Malalaman natin dito kung may nakikinig ba, may nakaintindi ba. Fadal ya Akh Dilson. Ano po yung... Assalamualaikum. Kung sa ano, Salam. hadihi udunun, dapat dyan, Sheikh, may tamarbuta, Sheikh, yung sa udunun, Sheikh. Kasi ibig sabihin may gender. Ibig sabihin may gender yung tainga mo, yung mata mo, may pangbabae panglalaki. Kaya kailangan ng kailangan natin lagyan ng ta'al marbuta. So yung tama sa ng tanong mo, dapat hada yung gamitin dahil yung udunun walang ta'al marbuta. Ano sa tingin mo? Ganun dapat.
Opo. Ah, kasi yung udhunun, hindi na talaga yan pwedeng lagyan ng ta'al marbuta. Yung tanong dito, bakit siya ginamit dito hadhihi? Samantala yung udhunun, wala namang ta'al marbuta. Ito yung tatandaan ninyo. May 4 na parte ng katawan natin na kahit walang ta'al marbuta, hadhihi yung gagamitin. Ano? Ito yung una. Ito naman yung pangalawa. Ito naman yung pangatlo. Ito naman yung pang-4. 4 na parte ng katawan na panglalaki sa Arabic, pero kailangan yung mga gagamitin mo sa kanya is pangbabae. Panglalaki sulat, pero pangbabae yung kanyang pakikipaghalubilo sa mga kalimat. Pag sinabi mo udhunun, kailangan mo gamitin, kung sasabihin mo ito ay tainga, sasabihin mo hadhihi udhunun. Kailangan pambabae yung gagamitin mo sa kanya. Pag sinabi mo na hadhihi udhunun, hindi mo pwedeng sabihin na jamilun. Pag sinabi mo yung tainga mo ay napakaganda, itong tainga mo ay napakaganda. Hadhihi udhunun, di kay ang tainga, itong tainga ay napakaganda. Hadhihi udhunun jamilatun. Kailangan jamilatun yung gagamitin mo, ni jamilun. Kasi nakasulat siyang walang ta'al marbuta, pero yung dapat isasabay mo siya, ititreat mo siya na parang merong ta'al marbuta. Bakit bakit ay kailangan niya kailangan mo siyang i-treat na parang pangbabae? Dahil yung 4 po na ito ay dalawahan po yan sa atin. Yan po yung sabi ng mga ulama, yung 4 na ito ay dalawa-dalawa. Madali lang siyang alalahanin sa katawan ng tao. Yung tainga mo ay dalawa, yung mata mo naman ay dalawa, yung kamay mo is dalawa, yung paa mo naman is dalawa. Yung 4 na yan, yung dalawang-dalawa na yan, yung double na yan, ay yung siya, ititreat mo siya na parang pangbabae, kahit nakasulat siya na parang lalaki. Intindihan niyo po ba? Ito lang, sa part ng katawan, ito lang po yung ng pangbabae na mga salita. Taib, fadal. Sino yung may tanong? Yes, sir. Naam. Yes, sir. Ibig sabihin po, tama yung yung jumla nito po. Yung hadihi udhunun, wa hadihi aydun. Dahil po sa 4 na yun, sir. Naam. Tama po yan. Dito po ay tama. Okay. Dahil yung mga kalimat na ito ay kailangan ititreat natin siya na parang babae siya. Parang meron siyang ta'al marbuta. Dahil sa dahilan na yung 4 na part ng katawan natin ay dalawa-dalawa. Okay? Inshallah po, sir. Sukran ko. Okay, yung iba dyan, may mga tanungan ba kayo? Bago tayo magpatuloy dito sa mga tamrin natin at saka sa future na assignment. May katanungan ba kayo dito sa mga na-discuss natin? Okay, kung wala po kayong katanungan, insyaAllah, ay tafaddali ya ukhti Khadija. Sheikh, sana ano ko na po ngayon is, ibig sabihin ba no, sa lahat ng, di ba, ang may masculine and feminine, right? So, ibig sabihin ba dito pag may hadihi, o hindi lang to, kasi sana ano ko dito, pag andito yung hadihi, mostly talaga may mga ta'al marbuta. Opo. So, yun nga po yung ano dito. So, klaro naman itong 4 parts of the body na kailangan gagamit tayo ng hadihi. O may ta'al marbuta gawa ng dalawa-dalawahan yung 4 parts na yun siya. Opo. Shukran, Sheikh. Afwan. Tayo. So, naintindihan nyo rin po ba yung sa mga ibang mga ikhwan natin dyan? Yung dito banda sa yung
kung sino yung pwede mong lagyan ng talo marbuta, sino yung hindi mo pwedeng lagyan ng talo marbuta. Pwede mong gawing pang lalaki, pang babae. Mga ganun. Importante maintindihan nyo yan dahil pagdating sa mga tamrina at sa mga exercises ay minsan na-apply po yan doon. Taib. So, dito tayo sa tamrin. Fadal, sino pa yung may katanungan? Ukhti Khadija? May follow-up po ba kayo? Opo. Anong tawag nga, na-remember ko, anong tawag nga po yung, kung sa lalaki is tanwin ang ilalagay, double dhamma. Pagka sa babae is single lang, ano nga tawag nun? Dito po yun sa, wala pong tawag yun. Kasi yung, yung, inshallah, ano natin yung ibig mong sabihin. Unang-una, Okay, sa pangalan po ng tao, doon po sa na-discuss natin na mga pangalan, pag pangalan ng lalaki ay kailangan dalawa yung dhamma, tanwin. Pag yung pangalan ng babae ay mag-isa lang yung dhamma. Doon sa mga pangalan na nakuha natin. Taib. So ngayon, yung gusto mo yatang ipahiwatig is yung pag pumasok, yung alif at saka lam, mag-isa na lang yung dhamma. Kung wala namang alif walam, dalawa yung dhamma. Yun po yung tinatawag na al-ma'rifatu wan nakiratu. O di kaya tinatawag na ma'rifatun at saka nakiratun. Yung ma'rifatun, yun yung kalima, yun yung isang salita na pag pinasukan kagaya ng baytun, kagaya ng baytun, ganyan, baytun, dalawa po yan. Yan po yung tinatawag na nakira. Nakiratun. Kung yung literal na meaning ng nakira ay hindi tiyak, hindi mo kilala, hindi mo alam, baytun. Parang sinabi mo lang na bahay. Pag ginawa mo naman siyang, ngayon dalawa yung dhamma dito. Ngayon pag nilagyan mo ng alif at saka lam sa unahan, al-baytu. Al-baytu. Mag-isa na lang yung dhamma. Ganyan. Yung tawag naman dito ay ma'rifa. Ma'rifatun. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung hinahanap mong nakatawagan. Doon naman sa pangalan, pag sinabi mong Muhammadun at saka Fatimatu, ito po lahat ay kabilang sa ma'rifa. Yung tinatawag na ma'rifa ay tiyak. Siya talaga si Fatima, siya talaga si Muhammad. Parang ganyan. Lahat po yan. Yung paglalagay lang ng haraka dito, wala sing kinalaman sa nakira o ma'rifa ba siya. Yung paglalagay lang pa sa panglalaki ay kailangan dalawa yung dhamma. Pag babae, mag-isa lang. Wala siyang kinalaman dito. Dahil lahat ng dalawang ito, yung Muhammad at saka Fatima, ay bilong sila sa ma'rifa. Taib. Sheikh, shukran. Na clear ba na intindihan niyo po ba yung nasagot ba yung gusto mong ipahiwatig na Yes, inshallah, alhamdulillah, shukran. Afwan. Taib. Si Akdelson, mayroon kang follow-up na tanong, Wala siya kaya na pa po yun, Sheikh. Wala na pa. Taib. Yung mga ibang ikhwa dyan, akhwat, baka may mga katanungan kayo. Tafadhal ya Akh Walid. Chef, tanong lang po, nakalimutan ko kanina. Ano po yung meaning ng jiddan? Yung jiddan, parang kung sa Tagalog, parang grabe. Ganon din ba sa Tagalog?
Parang Talaga, yes, sobra. Sheikh. Parang sobrang, pag sinabi mong Jamilun Jiddan, sobrang gwapo. Parang ganun. Very. Tama Sheikh. ba? Pag sinabi mong Anta Jamilun Jiddan, ikaw ay napakagwapo. Type. So ngayon dito tayo sa tinatawag na tamrin. Dito sa tamrin, sa unang exercise dito sa mga exercises na ito, ay sabi niya dito, ikra waktub, basahin mo at isulat mo. Sa number 1, hadha masjidun. Pansinin ninyo yung panglalaki at saka pangbabae. Yung hadha ginagamit sa walang ta'al marbuta, yung hadhihi ginagamit sa merong ta'al marbuta. Taib. Sabi niya dito, hadha masjidun. Hadha ginamit dahil walang ta'al marbuta yung masjid. Wa hadhihi madrasatun. Sa number 2 naman, man hadhihi. Ibig sabihin yung tinatanong niya babae. Sabi niya, hadhihi ukhtun. Pag sinabi mong man hadha, kahit pag sinabi niya man hadha, malalaman mo dito sa hadha, kung hadha yung nakalagay, ibig sabihin yung tinatanong niya ay lalaki. Automatic yan, papasok sa utak mo na yung tinatanong sa'yo is yung lalaki. Pag nagturo siya ng tinatanong siya, sabi niya man hadha, kasi yung hadha ginagamit sa pagtatanong sa tinuturo mo. Pag yung tinuro mo ay may dalawang tao, may isang lalaki, may isang babae, tapos sinabi niya man hadha, tapos hindi mo alam saan nakatutok yung kamay ng nagtatanong, sa lalaki ba o sa babae. Pero sa pamamaraan ng dahil sa hadha at saka sa hadhi, malalaman mo na yung tinutukoy niya yung lalaki. Man hadha. Ibig sabihin lalaki yung tinutukoy niya, kahit pa doon nakaharap yung kamay niya sa babae, dahil hadha yung ginamit niya na yung isasagot mo sa kanya yung lalaki na nandoon. Taib. Pero kung hadhihi, automatic malalaman mo na yung tinatanong niya is babae. Taib. So sabi niya dito, hadhihi ukhtu Abbasin. Ito ay kapatid na babae ni Abbas. Pangatlo, hadha dikun. Yung dikun po ay wala pong dikaton. Taib. At saka yung dajjajaton, wala pong dajjajun. Dajjajaton. Taib. So ngayon, dito naman sa pang-apat, sabi niya, hadha binul mudiri. Ito ay anak ng mudir. Yung hadha, dito lang siya nakafocus sa ibn. Lagi nating inuulit, yung mudaf at saka mudafun ilayhi, yung hadha nakafocus lang siya sa mudaf. Taib. Hadhihi bintul mudarrisi. Yung hadhihi nakafocus lang sa mudaf. Bintul mudarrisi. Yung bint. Taib. Ito ay anak na babae ng mudarris. Hadhihi ummu Yasirin. Yung walang tal marbuta, pero dahil babae siya, nanay, yung po ay nanay. Kaya hadhihi yung ginamit. Mafhum na yan. Kasi may mga salita, may mga pangalan ng babae, o di kaya katawagan sa babae, na walang taal marbuta. Pero dahil alam mong pambabae siya, kailangan mong gamitin yung dapat mong gamitin na pangbabae sa kanya. Kagaya ng Zainabu. Zainabu. Yung Zainab na walang taal marbuta. Pero dahil alam mo na pambabae, huwag mo namang gamitin yung hala. So dapat hali yung gagamitin mo. Dahil mafhum na yan kung saan alam mo na pambabae, so pambabae yung gagamitin mo sa kanya. Taib. Ngayon naman dito sa pang-anim, aina kidrul lahmi. Saan sabi niya yung kasirola o di kaya kaldero, yung sa Tagalog, ng laham. Yung laham ay karne. Nasaan yung lutuan ng karne, yung kaldero. Sabi niya, hiya fi thallajati. Sanayin niyo yung pagbabasa dito na athallajatu. Dahil sa fi, naging thallajati. Ano yung thallaja? Ito. Okay? Itong nasa larawan. Alam niyo ba kung ano itong nasa larawan?
Taib. No, Sheikh. Ref. Refrigerator. Taib. Pang 7 naman, mga bagong mga salita, inshallah, yung nakuha natin mga salita nung nakarang araw at saka ngayon, inshallah, mamaya, inshallah, sisikapin ko na may send ko sa GC para madagdagan yung i-memorize ninyo. Sabi dito, hada babun wa hadhihi nafidhatun. Hada babun, ito ay pintuan. Wa hadhihi nafidhatun. Yung nafidhatun, bagong kalima na naman ito, ito po ay yung bintana. Yung bintana. Type. Dito naman, type. So parang may mga naka-reading pang assignment. Dito sa tamrin, kailangan natin dito ng magpa-participate. Siguro tagdalawang dito kailangan dito yung naka-memorize ng mga kalimat. Dito masusubukan kung memorize mo ba yung mga kalimat. Magano lang tayo siguro. Pipili na lang tayo sa mga hindi nagtaas. Unahin natin si Dr. Khadija kasi siya na nagtaas. Tapos sunod si Abdul Aziz. Tafadhali ya Dr. Khadija. Dito tayo sa Babasahin ko po ba? Asan? Nasa may picture, right? Sa may picture po. Gagawan niyo siya ng tanong at saka gagawan niyo siya ng sagot. Ano yung tatanong mo? Pipili ka lang dito sa dalawa. Mahada or mahadi? Tapos ano po yung sagot sa kanya? Yung unang tanong sa iyo, ano yung tanong dito at saka ano yung sagot dito? Okay, bismillah. Try lang po. Try. Sige po, wala pong problema. Mahada kalamun. Hada, kalamun. Pag nagsagot ka, magsimula pa rin sa hada. Pag sinabi yung mahada, pag sumagot ka, magsisimula sa hada. Hada, kalamun. Type? Type. Okay, dito naman sa pangalawa. Sa pangalawa po. Sa'yo pa rin po yung pangalawa. Okay. Yung pangalawa. Mahadihi milakatun. Ganun pa rin po yung pagsasagot. Magsimula po rin po kayo sa Hada milakatun. hadi, yung tanong mo. Hadihi, sorry. Naam. Hadihi milakatun. Mil'aqatun. Ahsanti. Barakallahu fiki. Tayo, mashallah. Dito naman tayo kay Abdul Aziz. Nagbaba ng kamay. Bismillah, ya Sheikh. Dito. Kung nakikita mo yung sa screen, yan po yung para sa iyo at saka ito yung pangalawa. Bismillah. Ma hadha? Hadha kitabun. Naam. Ma hadha? Hadha qamisun. Ahsan. Barakallahu fik. Kay Walid, nagtaas din kanina, kaso binaba. Dito sa iyo at saka ito. Fadal ya Abdul Aziz. Walid. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Saan po Sheikh sa... Ito. Ito at saka ito. Sheikh ko kita yang kuan. Terus screen. Wah kita. Oh, mo kita. Iga loading. Kita. Ayan. Ito. Man hadha? Ma lang, walang man. هذا ما هذا هذا بيت Naam. ما هذا ملعقة تمام يا شيخ Sa baba, itong nasa baba ng ملعقة itong nasa baba ng milaka. Yung milaka is itong nasa itaas. Yung rilo. Ano po sa Arabic yung rilo? Sa'atun.
Sa'atun. Ganun ba? Sa'at. Sa'atun. Naam, sa'atun. Ano yung Okay. tamang tanong sa kanya at saka ano yung tamang pagsagot sa kanya? Ah, sa'atun. Mahada. Mahada tama ba? Sa Hada sa sa'atun. sa'atun, meron po bang ta'al marbuta sa dulo at o di kaya wala? Sa'atun. Yung sa'atun ay ganito yung pagkasulat sa atun. Saan ba yung tamang tanong sa kanya o di kaya saan yung at saan yung tamang sagot sa kanya? Yan. Alun. Kan marbuta. Naam. Sa atun ito po yung spelling niya sa atun na dito sa itaas. Sa atun. So yung tamang tanong sa kanya is mahadihi. Mahadihi. Tapos yung sagot sa kanya is hadihi sa'atun. Hadihi sa'atun. Taib, ahsan, tabarakallahu fik. Ito naman tayo kay Ukhti Siti Makadatar. Dito po tayo. I-check ko na lang. Kasi marami ng ما هذه سيارة. naam. Dito naman sa pangalawa. ما هذا هذا باب. Hada babun. Ahsanti, barakallahu fiki. Kay Ukhti Khadija Alunto. Ito po itong naka-chinilas. At saka itong pangalawa. ما هذه Naam. رجل. Ya Ukhti Ma- Junaida, law samahti. Pwede bang paki-off ng mic? Tayo. هذه رجل. Naam. هذه دراجة. Hadihi darajatun. Naam. Ahsanti, barakallahu fiki. Ito naman tayo kay Ukhti Salamia. نعم يا Ito po. أستاذ. Ito po at itong dalawa. Hmm? Taib. Ito po, nakita niyo po ba ito? Naam. ما هذه Naam. هذه يد. Yadun. ما Naam. ما هذه أي لا ما هذا أنف. Hada anfal. Naam. Ahsanti, barakallahu fiki. Kay Ukhti Junaida. Dito tayo kay Ukhti Junaida. Itong dalawang ito. Tafadhali. Salam. ما هذا هذا Naam. ما هذا narinig mo pa ako? Medyo malabo medyo malabo. Tayo. Sige daw, ulitin niyo po ba? Ulitin niyo ba? ما هذا Naam. هذا فم Famun. Hada famun. Tayo. Ano pong yung Arabic ng gidir? Ay, gidir. Yung kaldero, Ustad? Iyon, yung kidder. Gidir. Anong Tagalog? Anong Arabic ng kidder? Malis mo. Ma hada? Hada gidir. Gidirun. Tama po? Wala. Naam, kidderun. Hada Gidirun. kidderun. Naam. Tayo, ahsan tibarak.
Ano po yung tawag mo dito dyan sa bahay ng amo? Gidir. Time. So, yan po ay kung sa tamang pagbasa ay Fedron. Pero pag yung mga FW, Kidir. Time. Dito naman tayo sa walang nagtaas ng kamay. Sana ba yung iba? Hindi na nagtaas. Si Saaduddin, nagtaas to kanina eh. Saaduddin. Naam ya Sheikh. Dito tayo. Itong may wire. Tsaka itong upuan ng mayaman. Ma hadihi? Naam. Hadihi mikwatun. Naam. Ma hada? Hada kursiyun. Mashallah. Ahsan. Tabarakallahu. Fik. Dito naman tayo sa mga hindi nagtaas ng kamay. Kay si Ukhti Jaja. Si Ukhti Jaja, nandyan mo siya? Gidir. Type. Dito tayo sa founder natin kasi dito nag-PM na hindi makapag-participate. Sa founder natin. Itong mga mahirap na larawan. Type. Kay yung founder natin nandyan ba? Di ba siya busy? Sino pa hindi pa nakano? Si Akhdil Sun, parang hindi pa ito nakapag-participate yata. Assalamualaikum, Sheikh. Ano nga, Sheikh, Sheikh, yung ref ba yan, Sheikh? Opo. Ref Ano po sa- yun. ano ba, Nakabukas lang. Thalajatun. Thalajatun. Okay. May tasdid yung lam. Man, Thalajatun. Nam. man hada. Man? Tao. Hindi man to tao. Mahada ko kasi sa Sheikh. No. Mahada. Okay lang po. Wala pong problema. Type. Mahada. Hada salajatun. Yung thalajatun, meron siyang talo marbutas sa dulo. Mahadihi. Nam. Hadihi salajatun. Nam. Tapos Ahsan. kasunod, Sheikh. Yung kasunod niya. Man hada. Nam. Hada miftahun. 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 Nam. Ahsan, tabarakallahu fik. Dito tayo sa hindi pa nagtaas. Try natin kay Akh Ariel. Assalamualaikum Sheikh. Waalaikumsalam. Akh Dilson, pwede pong pa-off ng mic. Sana po Sheikh. Itong dalawang panghuli. Okay. Ma hadha? Hadha masjidun. Naam. Ma hadha? Hadha najmun. Naam, mashallah. Ahsan, barakallahu fi. Taib. So, mashallah. Halos lahat ay nakapag-participate at saka alam nila yung mga Arabic ng mga nasa larawan. So, inshallah, pwedeng mangyari pagdating sa exam, maglalagay ako ng larawan tapos ilalagay niyo yung sagot. Yung pinaka-importante po dito ay kabilang sa importante, hindi po sapat na memorize niyo yung kalimat. Kailangan po is alam nyo rin po yung spelling niya. Kasi pag nagsusulat kayo, kung hindi mo naman alam mo na, sample alam mo na babon, pero hindi mo alam paano isulat yung babon. Dapat alam mo kung paano sa isulat yung babon. Taib, so importante po yan. Kasi pag nagbigay ako ng larawan, tapos sabihin ko isulat mo yung
mga Arabic na mga larawan na ito. So, kailangan mo magsulat ng Arabic. Okay? So, ganyan po yan, inshallah. Dito ay meron tayong dalawang assignment. Itong buong page na ito. Kaya ba? Hindi naman ito mahirap. Hindi po ito Kaya mahirap po siya. Ipapaliwanag po natin inshallah. Yari na naman. Hindi, madali lang ito inshallah. Madali lang ito. Pakinggan niyo na mabuti yung pamamaraan. Sabi dito, basahin mo at iqra'il mithala, basahin mo at wakawin jumalan, at gawin mo siyang sentence. Jumal, mga sentence. Ala ghirarihi. Type dito sa kanyang mga bakante. Sabi niya dito sa number 1, ito wala kayong gagawin dito. Ito lang yung basihan ninyo. Yung mayroon kayong gagawin itong may mga blanco. Itong may mga blanco. Yan. Hanggang na dito. Pero magkaibang parte yan. Dalawang part. Sabi dito, Muhammadun talibun. Dito sa number 1, Muhammadun talibun. Ngayon, lahat ng nandito ay pwedeng gawing pang lalaki, pwedeng gawing pang babae, pwedeng gawing pang lalaki, pwedeng gawing pang babae. Lahat mula 1 hanggang 11. Lahat ng nasa pangalawang mga kalimat ay pwedeng gawing pang babae. Ang gagawin mo lang dito, kagaya ng sinabi niya Muhammadun, dito si Amina. Ang ginawa na si Talib, ginawa niya ng Talibatun. Ano sa tingin niyo? Kaya? Inshallah, Sheikh, mahaba naman, Sheikh, yung oras. Kaya Sheikh. Si Ukhti Khadija. Sheikh, yung tinatawag ko sa al-Marbuta, yun ba yun sa An-Hadihi, right? Opo. Yun po yung ginawa dito sa example. Yan po yung ginawa dito sa example. Yung tanong dito, ano yung gagawin nyo ngayon dito sa 2 hanggang 11? Na dapat, kagaya ng ginawa dito sa number 1, ito sa example niya. Bibigyan ko kayo ng, tama po yun, pero gusto ko lang medyo lituhin kayo. Yung sa number 2, Hamidun Tabibun. So, dahil Tabibun, so ngayon si Fatima, hindi pwedeng Tabibun pa rin. So, kailangan Tabibatun na siya. Pangalawang clue na yan. Type. So, ganoon na yung magpatuloy dyan sa baba. Dito naman sa pangalawa, dahil sabi naman ni Akdelson, mataas naman yung oras. May kadugtong ito sa likod. Pang 5. Ito, huwag niyong kalimutan na nasa likod yung pang 5 niya. Ang gagawin dito, ito po ay mali. Mga mali po yung nandito. Mga mali po yung mga jumla dito. Kaya sabi niya, sahih al-jumal al-atiyah. Itama mo, sabi niya, yung mga sentence na nandito. Kasi kagaya ng haqibatu man hada. Tama ba yung hada? Dito. Kagaya ng al-ghurfatu maftuhun. Tama ba na maftuhun yung ilalagay dito? Ano ba yung tama sa kanya? Ulitin mo yung jumla na may kasama ng tama. Taib. Dito naman sa pang 3, sabi niya, hada sayyaratu at-tabibi. Tama ba na hada yung ilalagay dyan? Dito naman sa pang-4, hadihi miftahu sayyarati. Tama ba na hadihi yung isusulat dyan? So, yan yung papansinin nyo dyan. May mga mali, tapos isusulat nyo ng tama dito sa mga blanco. Yung pang 5 niya ay nasa likod. Dito po sa likod. Sabi niya, ay nasayyara. Ay nasayyaratu. Sabi niya, huwa fi syari. So, yung huwa, tama ba yung huwa dito? O
may something. So, ganyan. Okay po ba yung assignment natin? Naintindihan po ba? Type. Itong panglima, babasahin ko na lang, bigyan ko ng kahulugan. Sabi dito, Iqra, waktub ma'adabti awakhiril kalimat. Basahin mo at isulat mo kasama ng paglagay ng mga harakat sa kanyang mga dulo, sa mga dulo ng mga salita. Una, hadha li Muhammadin. Ito ay kay Muhammad. Wa dhalika li Hamidin. Lagyan nyo ng mga harakat dyan sa inyong mga aklat. Sabi niya, ito ay kay Muhammad at iyon ay kay Hamid. Sa pangalawa, sabi niya, liman hadhihi, kanino ito? Sabi niya, hadhihi li Yasir. Ito ay kay Yasir. Pangatlo naman, alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Yung alhamdulillahi po, yan po yung may lam po yung nauna dyan. Lam at dinugtungan ng Allah. Tapos yung resulta niya, lillahi. Ganyan na po yung isang lam dyan is ito. Yung lam. Kung saan siya yung nagkasra sa Allahu. Yung asal niya, Allahu. Ngayon, kung babasahin mo na siya, lillahi. Dahil sa pagpasok ng lam. Dahil yung lam, kabilang sa mga kapatid ng fi, ng ila, ng min, at saka ala. Yung mga huruful jar. Yung gawain nila ay kaya nilang ikasra yung mga harakat. Yun din dito sa lillahi al-mashriq wal maghrib. Yung lillahi, ganun din. Ito din yung pattern niya. Lillahi al-mashriq wal maghrib. Taib. Kay Allah, yung tawag nito, yung mashriq at saka yung maghrib. Yung mashriq, yun yung nilalabasan ng araw, kung saan lumalabas yung araw. Yung maghrib naman, yun yung kung saan lumulubog yung araw. Taib. So dito sa mga kalimat, al-kalimat al-jadida, tingnan nyo bakit jadida yung ginamit. Dahil yung kalimat is yung original al-kalima. Kalimatun. May tal marbuta. Kaya lang pang marami ito. Sala darating tayo dito. Jadida, dahil may tal marbuta yung kalima. Yung mga kalimat dito, kagaya ng al-mikwatu, yung plansa, al-bakaratu, yung baka, o di kaya yung sapi, al-udhunu, yung tainga, al-um, yung nanay, an-nafidhatu, ang bintana, al-darajatu, ang bisikleta, al-fallahu, ang farmer, o di kaya magsasaka, al-yadu, ang kamay, al-thallajatu, yung refrigerator, jiddan, kung sa Bisaya, pagyud, o di kaya mas sobra. Taib. Mil'aqatun, al-mil'aqatu, yung kutsara, al-anfu, yung ilong, ar-rijlu, ang paa, al-qahwatu, iwan ko saan kinuha yung kahwa. Wala naman tayong nadaan ng kahwa. Yung kahwa, yun yung kape. Bakit nakalagay yung kahwa din? Napansin nyo ba may kahwa tayo nabasa? Parang wala naman Invisible. Type. Kahwa, yung kape. Al-qidru, yun yung gider, yung kaldero. Al-famu, yung bibig. Asyayu, kung may kape, may tea. Yung shay po ay yun yung tea. Yung tea. Sari'un, parang wala rin ako nabasang sari'un. Yung sari'un ay mabilis. Yung salita na sari'un ay mabilis. Taib. Pero parang, tika lang. Meron dito sa number 9. Yung wala dito yung kahwa. Meron. Dito pala, kinuha yung kahwa at saka naam. At saka yung shy. Dito sa number 6. Taib. Ala kulli hal. So, yan po yung natin ngayon. At muli na naman akong hihingi ng paumanhin
parang lumagpas na naman tayo ng oras natin. Taib. So, syukran po sa inyong pakikinig. Inshallah ay inihiling po natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sana ay kapakipakinabang po yung ating pag-aaral para sa inyo at gantimpalaan po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pag-aaral sa kung saan ay kabilang sa pinaka dapat pag-aralan ng mga nagsisimula sa pagsasaliksik ng kaalaman ay yung tinatawag na lugha Arabiya. Dahil yung Quran nakasulat ng lugha Arabiya. Yung ahadith ng Rasulullah nakasulat po sa Arabiya. At halos lahat ng mga scholar, wala pong nagsulat na English o di kaya ibang lingwahe. Maliban na lang translation meron. Pero yung original nila Arabic pa rin. Taib. So kahit yung salita ng Allah na Arabic, Arabiya, kahit sabi ng mga ulama, yung lingwahe na gagamitin natin pag nakapasok tayo inshallah subhanahu wa ta'ala, Allahumma amin, sa paraiso niya ay yung tinatawag na lugha Arabiya. So napakasimple lang po pero sobrang halaga po ng pag-aaral ng lugha Arabiya. So inshallah ay kita-kita po tayo sa susunod nating pag-aaral sa Sabado inshallah. Taib. So wailahuna, kung meron kayong katanungan, maaari po kayong magtanong. Kung sino yung wala na pong